Sabi nila, nasa 10,000 tao raw ang nakakasalamuha natin sa ating buhay. Hindi ako bihasa para masabi kung gaano karami yun. Pero sigurado akong hindi lahat sila ay mananatili sa ating alaala. Darating ang panahon sa ating maikling buhay na malilimutan natin ang mga tawa, ngiti, muka, at maging ang pangalan nila. Pero nais kong maniwalang hindi kabilang doon si Ma'am Irene. Hindi madaling malimutan ang Filipino teacher na nagsilbing ikalawang magulang para sa daan-daang mag-aaral ng St. Mary's. Malilimutan namin ang mga naiturong kwento sa libro. Ngunit mananatili sa aming mga puso at sa aming isipan ang mga aral at inspirasyong ibinahagi ni Ma'am Irene. Dear family and friends, fellow Ignatian Marians, and people whose lives were touched by the beautiful life led by Ma'am Irene Ducay. Today we mourn and celebrate a life well lived and shared. Let us take a moment to hear and appreciate the unforgettable memories, stories of laughter, and lessons we shared with Ma'am Irene. Inaanyayahan po ang lahat na manood at makinig sa mga taong naging bahagi ng buhay ni Binibining Irene Ducay. Irene, tingnan mo, namuti na yung buhok ko kahihintay ng pasabi mo. Kasi 'di ba, usapan natin nung umalis ako nung 1999 sa St. Mary's, sabi mo, o usapan natin, ako rin, mag-aanak din ako sa'yo pagka ikinasal ka. Tulad nung inanak ko sina Pe, si Weng, at saka si V. Eto nga, namuti na ng gusto buhok ko. Hantay ako ng hantay, tapos bigla ka na lang umalis. Ang daya-daya mo. Ang lungkot naman ang ginawa mo sa amin. Batang-bata ka pa para umalis. Napakarami mo pang magagawa, napakarami mo pang matutulungan. Pero alam mo, nakakatuwa. Nakakatuwa ang reaksyon ng iyong mga estudyante, ang mga pagtulong na ginawa nila sa iyo. Siyempre, kasama na rin yung mga dati mong co-teachers. Mula nung umalis ako sa St. Mary's, hindi ko na alam kung sino ang pumalit sa akin na manguna sa inyo sa Filipino area. Pero dun sa maraming taong magkakasama tayo, ang nakita ko sa iyo ay yung bang kawalan ng reklamo sa dami ng trabaho natin sa eskwelahan. Kahit na patong-patong na nagche-check tayo ng papel, nagche-check ng sulatin, wala kang karikla-reklamo. Parang napakaganda mong magdala ng mga dalahin. Tulad nitong huling challenge na dumating sa'yo. Dahil dyan, sigurado ako kung saan ka mapupunta. Alam kong diretso ka sa kaharian ng ating Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Irene. At magkikita pa tayo. Kaya lang, hayaan mo muna kami dito, ha?
mag-video eh. Isa pa lang mukhang may iyak na ako sa'yo. Siyempre una sa lahat, mamimiss ka namin. Sabi ko na Sir Ortiz, aka Monsi, Norman at Marcia, mag-video sila for you. Ayaw naman, ako na lang daw. So para sa aming apat ito, hindi pa rin kami makapaniwala na wala ka na. Ay, ayoko maging malungkot para sa iyo. Gusto ko masaya lang. Natatandaan ko nung nandun tayo sa Baguio. Pilit mo nun bar hopping. Nandun tayo sa isang bar kasama si La Marcia. Medyo tinamaan ka nun sa Thousand Islands na ininom mo. Napagtripan mo pa nga yung poging waiter. Saya-saya natin nun. Sayang nga lang, hindi na talaga din naulit mula na nagkahiwa-hiwalay tayo pag-alis ng St. Mary's. 4 years ago, yun ang huli nating pagkikita kasama sila Monsi at iba pa natin mga kasama sa ESMA. Since then, hindi na tayo nagkita dahil nakarating ka na pala ng Makati. Sayang nga lang at nataon naman sa lockdown, sa quarantine. Hindi ko naman namin mapuntahan. Pero syempre sa puso namin nandito ko palagi. Isa kang mabait na kaibigan. Hindi lang sa amin syempre. Dahil isa kang guro. Hindi ka rin makakalimutan ng mga nag-estudyante mo kung ano yung mga naibahagi mo sa kanila. Ay, wala na akong masabi. Baka maiyak pa ako yung naging malungkot yung pag-alis mo. Okay, friend. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam, kaibigan. Ma'am Irene Ducay is my Teatrong Marian advisor way back on my fourth year in high school. She is so kind and really a great teacher. Before that, I remember she is also in charge in Buwanang Wika, where I am joining my Ikling Kwento on my second year in high school, and she is always asking me how is my preparations for that, especially if I memorize the kwento in a slight strict manner. But eventually, after she saw me memorizing it, she told me to relax and I can memorize it soon with a smile. The last time I saw her was last 2015 at Mother Ignacia Building, ground floor of St. Mary's College of Baliwag. We catch up for several years that we were not able to see each other. It's like yesterday. I tried to look for a picture with her, but I was not able to. Oh, Mama Irene, I will miss your soft voice and smile every time you see me at St. Mary's. You will be forever in my heart. Till we'll meet again, ma'am. Irene was my high school best friend. I don't remember the last time I met up with Irene when she was well and healthy. Now that she gone, it makes me feel sad and scared. Scared the thought of her not being here. Scared of forgetting all the memories we make together. We always had happy and good times together. Hindi kami nagkikwento ng mga problema, mga nakakalungkot. Puro lang kami tawa ng tawa, kanta ng kanta, at mali na yung kinakanta. I always miss her. She left this world too young with a lot of love yet to love.
yet to give. That's make it hard for me to let her go. Thank you, Irene, for giving all the love and for being part of my life. I'm grateful for the memories I have with you. Bye. Ay isa sa simple at mabait naming guro, advisory class ng St. Benedict Section na nagturo po sa amin ng kabutihang asal at kababaang loob. Maraming salamat po, Ma'am Irene, sa lahat ng ito. Isa po kayong parte sa kung ano ang narating namin ngayon. Mula po sa 4th year St. Benedict at buong St. Mary's Academy Batch 99. We love you, Ma'am Irene. Hi, Ma'am Dukay. I just want to say thank you for all the learnings and salamat sa pagpapasensya mo sa akin. Dahil lagi akong late sa 7 a.m. Filipino class natin nung college. And I dedicate this song for you. But even winners can't put it in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Hello po, Ma'am Irene. This is Gladys from BSed English Batch 2013. And right now, Ma'am, feeling ko nasa humanities class ako. Kasi kayo po yung naging professor namin during our summer class. And meron po kami prepare na maikling kanta po. And it's a Hawaiian song entitled Aloha Oe, which means farewell to thee. And wherever you are, Ma'am, sana po maramdaman niyo po na kami mga naging estudyante nyo ay sobrang thankful sa inyo for the guidance at sa pag-i-inspire sa amin to be a better person. So, ito na po, Ma'am.
salamat po, and until we meet again. Sa munting silid-aralan, may alaalang di malilimutan. Sa pangalawang tahanan, pangalawang magulang. Ilang taong pagsasama, ikaw ay lubos na nakilala. Kay istriktong tunay, ngunit may pusong nanay. Sa pagpasok sa eskwela, galing mo sa pagtuturo, agad naming napansin, wikang Filipino, tuwid na bigkasin. Halakhak mo't bagsik ng tingin, mag-aaral na dapat disiplinahin, sa katwiran mo kami inakay, kaya't hindi sablay sa buhay. Nagdaan pa ang madaming taon, kami nga'y nakapagtapos na, baon namin mga aral mo't alaala, pagmamahal at pagpapasensya. Hanggang isang araw, kaming lahat ay nagulat, ikaw daw ay may sakit, hindi namin lubos maisip. Dumating nga ang oras, hindi mo na ipinagpabukas. Nagpaalam ka na ngang tuluyan sa aming lahat, kapamilya at kaibigan. Masakit mang isipin, kailangang tanggapin, ika'y dapat magpahinga rin, wala nang sakit at intindihin. Paalam na, binibining dukay, alaala mong tunay, payo at mga gabay, baon sa aming buhay. Kami din po'y ipagdasal mo dyan sa ibabaw, na ang kalungkutay mapalitan ng ligaya, dahil alam namin, ikaw ay nasa mabuti na, sa piling ng may kapal, ika'y payapa na. Hanggang sa muling pagkikita, salamat binibining dukay, maraming salamat sa pagiging isang huwarang guro. Paalam na binibining dukay sa panulat ni May San Pedro. Filipino 1, singing ng pagkipagtalas-tasan. Binibining Erin Dukay. Ang propesor na nagpatino at naniwala sa kakayahan ng bawat isa. Lakasan mo lang yung loob mong RC. Kaya mo yan, huwag kang kabahan. Ang palagi niyang sinasabi. Ang aking pangalawang magulang na dumamay sa bawat pagkatalo at pagkapanalo sa bawat kompetisyong ating sinalihan. Ikaw at ang iyong mga aral. Ang the best trophy na aking napanalunan. Maraming salamat po. Fernando F. Tadeo IV, Batch 2000, St. Mary's Academy of Baliwag, Bulacan. Naging teacher ko si Ma'am Irene. Noong high school, third year ko hindi ako nagkakamali. Or fourth year. Pero bago pa man doon ay nagkaroon ako ng mahabang pagkakataon para makasama si Ma'am. Taong 1996-1997, kasama si Sir Arvin Ebalio na ngayon ay Dr. Arvin Ebalio. Sumulat kami sa Sister Directress na paintulutan kami magtayo ng isang samahan ng teatro sa St. Mary's. Makalulugod naman at pinahintulutan ng Sister Directress ang aming kahilingan. At isa sa mga ginawang pasya ay magkaroon ng dalawang moderators ang teatro. At ito na nga ay si Dr. Ebalio at si Ma'am Irene Dukay. Hindi ko pa siya teacher noon. Hindi ko pa siya lubusang kilala noon. At sa loob ng ilang taon namin sa teatro, nakasama namin siya. Natiis niya ang aming kapilyuhan. Natiis niya ang aming kawirtuhan. Siguro hindi natiis kung hindi pinagbigyan pa niya. Pinakita niya ang pagkalinga sa amin. Pinalawak niya ang aming pagiging malikhain. At alam namin na ilan lang kami sa mga taong lubos na nakapagpapatawa kay Ma'am. Dahil sa mga kapilyuhan namin, sa aming pagganap bilang mga amateur theater actors, sa aming mga konsepto na naiisip, alam pong nakikita namin sa kanya na siya ay tuntua at natatawa sa mga naiisip namin. Maraming kwento, maraming taon,
Maraming araw namin siya nakasalamuha at nakasama. Hindi nga lang maisisilid sa isang video message ang lahat ng mga magandang alaala na nais namin sariwain tungkol sa kanya. Sa loob ng panahon ay nakasama namin siya at nakatuwang. At ang nakalulungkot lamang nito ay matagal din kami hindi nagkita. Paminsan-minsan na pumapasal ako sa St. Mary's at nakakasama siya, pero hindi tulad noon na kasama yung isang vice president ng theater ay ng Teatrong Marian ay sumasadya pa kami sa kanilang boarding house at doon nakikihapunan. Pinagtitiisan namin kung ano yung merong ulam doon sa boarding house ni Ma'am. Magdamag kami, magkukwentuhan, magkakape at magtatawanan. At doon namin nakita yung isang bahagi ni Ma'am na bihirang makita ng iba namin mga kaklase. At yun yung pagiging isa niyang tunay na tao. Simple. Bagaman sa klase alam natin may pitch siya, stricta. At lahat naman ng teacher sa St. Mary's ay ganoon. Subalit sa mga ganong munting pagkakataon nakikita namin ang pagiging tunay na tao ni Ma'am Irene. At ang nakalulukot lamang nito ay nito mga nakaraang araw, gusto ko sanang iparating sa kanya ang mga bagay na hindi ko nasabi sa kanya dati. At yun yung pasasalamat at ang aming taus-pusong pagmamahal, lalo na sa aking sarili, mula sa aking sarili. Ang bala ko sana, kung siya ay naihatid at buhay pa patungo sa kanilang probinsya sa Quezon, bala ko sana tawagan yung kanyang kapatid at kahit hindi man makapagsalita o makatugon si Ma'am Irene ay sabihin sa kanya lahat ng mga salita ng pasasalamat na hindi namin nabanggit. Alam natin na walang naging asawa at anak si Ma'am Irene. Naniniwala ako na sa loob ng ilang mga taon ng kanyang pagtuturo, tayo na ang tinuring niyang anak. Tayo na ang tinuring niyang mga supling. Tayo na ang naging kapilas ng kanyang puso. Personal natin nasaksihan yung pagtuturo niya ng asignaturang Filipino, ng Noli Me Tangere, ng El Filibusterismo sa atin kung tayo nag-aaral pa sa St. Mary's. At ngayon ko naisip, kasi dati alam naman natin yung Noli Me Tangere, binabasa lang natin yan, di natin yung pinapansin. Pero kung babalikan natin ngayon, yung kwento ng Noli Me Tangere ay tungkol sa isang tao na gustong magtayo ng eskwelahan na magpapalaya sa kaisipan ng mga estudyante. Isang eskwelahan na kung saan hindi lamang nakatutok sa libro, kundi nakatutok sa kabuang kalinangan ng isang kabataan. Nagawa iyon ni Ma'am sa atin sa pamagitan ng kanyang pagtuturo, sa pamagitan ng kanyang mga halimbawa, ng kanyang pakikisalamuha sa atin. Naitayo niya sa atin, naitatag niya ang isang eskwelahan, ang isang hindi man lang physical na eskwelahan, kung hindi isang espesyal na eskwelahan sa ating mga puso na kung saan nabuksan ang ating mga isip, pinahalagaan ang ating kalayaan sa pagiging malikain, pinakinggan ang ating tinig, binigyan tayo ng puwang. At si Ma'am Irene ay isa sa mga importanteng tao sa lahat ng mga guro. Lahat ng mga guro sa St. Mary's ay malaki ang naihubog sa akin personal, at isa si Ma'am Irene sa napakalaking naiambag. Kung ano ako ngayon, kung ano narating natin ngayon, ito ay dahil sa mga guro tulad ni Ma'am Irene. At siguro bilang mga estudyante ng St. Mary's at mga dating estudyante ng St. Mary's, gumawa tayo ng pagkakataon na suportahan pa ang ating mga guro, lalo na sa panahon ng kanilang pangangailangan. Sarap na ipakita natin bilang mga Ignatian Marians sa paunti-unti nating tulong, naibsan natin at napawi ang suliraning kinakaharap ng kanyang pamilya. Nakalulungkot ang nangyari, subalit nakita natin na si Ma'am Irene
ang nagkaisa sa atin sa lahat ng mga batches sa ating paaralan. Paalam, Ma'am Irene. Maraming salamat sa iyo. Hindi ko manasabi sa iyo. Mahal ka namin. Good afternoon po. This is Mark Rendel E. Cruz. Graduate po ako ng Bachelor of Science in Tourism Management last March 2017 sa St. Mary's College of Balibo po. Isa po ako sa naging estudyante ni Ma'am Irene Ducay sa Filipino 1 and 2, sa Humanities, and sa Literature 1 and 2. Marami po akong bagay na mamimiss sa kanya, like every time nasa klase siya, nakangiti siya, magpapatawa siya. Minsan pag mainit ang ulo, nagagalit. Minsan nga pagka po nalilate ako, kami hindi na niya papapasukin, isa-isa kami papagalitan. And yung na-incomplete nga po ako sa kanya sa Filipino 1, hindi ko po makakalimutan yun. Sabi ko, ma'am, paano po ba to? Ayusin ko na po to para po hindi na po magka-problema. Nakailang balik po ako sa kanya, puro mali, pero sa huli, tinanggap din po niya yung term paper ko nun. Hindi yun po yung isa po sa, yun po yung bagay na hindi ko po makakalimutan sa kanya. Then nung nag-post po si Sir Erwin na wala na po si Ma'am Irene Ducay, hindi po ako makapaniwala na doon, kasi po nung college kami, so lagi pa siya nakangiti, ang lakas-lakas pa niya. Sayang nga po, hindi na po kami nabigyan ng pagkakataon na makakwentuhan siya, makamusta siya, mayakap siya. Lahat po yun, hindi na po mangyayari yun ngayon kasi wala na po siya. Pero gusto ko po sabihin sa inyo na kay Ma'am Irene na alam kong hindi na po niya ito mapapanood, pero gusto ko po sabihin sa kanya na marami po ako natutunan sa kanya. Mahal na mahal po namin kayo. Kami mga Bachelor of Science in Tourism Management, kami mga BSHRM, BSIT, mamimiss po namin yung pagbati niyo sa amin ni Richard, yung magkakasalubong tayo, yung turo niyo sa amin, lahat ng activities namin, lalo na nung Humanities, nung finals nagsayaw kami, tas role playing sa literature na ginabi na po kami. Ngayon po hindi na po namin masisilayan yung ngiti nyo, yung mga jokes nyo na sobrang nakakatawa. So ma'am, kung nasan man po kayo, sana masaya po kayo. Mahal po namin kayo lahat. Mahal na mahal po namin kayo. Hanggang sa muli po, Ma'am Irene Ducay. We love you so much, ma'am. Una kong nakilala si Irene, unang taon ng dekada 90. Hindi ako makapagbabahagi ng mga alaalang kami ay naging malapit bilang magkaibigan dahil nung panahong yun ay coordinator na ako ng high school, kaya't andun yung pangngilag niya sa akin. Sa paglipas ng mga taon niya bilang guro ng Filipino, ay nakita ko bilang prinsipal ang pagsibol niya bilang isang batikan sa pagtuturo ng wikang sarili. Nakaukit pa sa aking alaala ang taunang drama fest na tinawag na Pingkian. Di man siya ang nagpasimula nito, ay buong husay naman niyang naipagpatuloy hanggang huling taon niya sa high school. Mahusay sa teatro, magaling na coach, mabuting kaibigan, iyan si Irene. Nakita ko rin na meron siyang galing sa pagdisiplina sa mga mag-aaral. Noong siya ay unang magbitiw dito sa SMCB, ay nalungkot ako dahil nawalan kami ng isang mahusay na guro. Ngunit pagkalipas lamang ng 2 o 3 taon, ay bumalik siya bilang guro sa kolehiyo. Dahil ako noon ang Dean of College, ay direkta ko siyang nakatrabahong muli. Bagamat mahigpit pa rin lalo sa pagpapatupad ng mga panuntunan sa disiplina, nakita kong mahal siya ng mga bata. Nakilala ko rin siya ng mas personal. Masarap siyang magluto ng laing. Di ko rin malilimutan ang kanyang mga ngiti pag nagkikita kami kahit saan man sa paaralan. Muli ay nilisan ni Irene ang SMCB mga 5 o 6 na taon na ang nakalilipas.
di na kami muling nagkita. Nitong 15 ng Mayo, muli kong nadinig ang pangalan niya. Ayon sa aming chat group ay may sakit nga raw at nasa pagamutan. Nang matukoy ang kanyang FB account, ay nagsimula na siyang hanapin ng dating mga kaguro sa pangunguna ni Fe Juan. Kay bilis ng mga pangyayari at matapos lamang ang 6 na araw, ay muling lumisan si Irene. Sa pagkakataong ito ay wala nang balikan. Sa punto ring ito, meron siyang naiwang mga realisasyon at alaala sa akin. Una, na ang mga guro sa ESMA, SMCB, bagamat nagkahiwa-hiwalay na at nag-iba-iba na ng landas, ay kikilos bilang isa upang damayan ang kapwa guro kahit ilang taon na ang nakalilipas. Na yung pagsisikap nating mag-integrate ng value sa pagtuturo sa ating mga mag-aaral ay may saysay pala. Yung pagdamay ng may pagmamahal sa kapwa, na ipakita ito ng maraming Ignatian Marian alumni dito sa Pilipinas at maging sa labas ng bansa. Nagsanib lakas sila upang makalikom ng sapat na halaga para sa kanilang mahal na guro. Sila rin ang naging daan upang makauwi si Irene sa Quezon. Na kapag ikaw ay naging isang mabuting guro, maaaring ibalik sa iyo ng dati mong mga mag-aral ang sobra-sobrang pagmamahal. At ngayon nga ay tuluyan na niya tayong iiwan. Paalam, Irene. Humimlay ka ng may ngiti, yung ngiti mong nakasanayan ko sa kandungan ng Panginoon. Paalam. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Isabel Cruz from BE Ed Batch 2015. Sa 4 na taon po namin sa kolehiyo, walang semester po na hindi namin naging prof si Ma'am Irene. Kaya naman masasabi talaga namin na sobrang dami niyang naturo sa amin. Hindi lang yung mga lessons na nanggaling sa libro, pati na rin yung mga lessons na rin sa buhay. Hindi namin makakalimutan si Ma'am Irene, lalong-lalo na yung limited edition niyang mga tawa at ngiti. Dahil pag sinabing Irene Ducay, kilala talagang stricto yan. Kahit napakapasaway namin, kapag siya na yung prof namin, tumitiklop talaga kami. Yung mga reporting na halos maihika sa kaba, yung report ka lang ng report, pero gumagawa na pala siya ng iki-quiz nyo. Kaya sigurado na after reporting, may kasunod na yan na quiz. Hindi din namin makakalimutan yung pagdadala niya ng cookies o cassava cake na ginagawa niya. Nakakalungkot dahil tinawag na siya ni Lord agad, pero isipin na lang natin na ngayon magaling na siya, wala na siyang sakit, malakas na siya, at sigurado akong masaya siya dahil nakikita niyang nagkakaisa yung mga dating estudyante niya, co-teachers at yung mga mahal niya sa buhay. Ma'am Irene, maraming salamat po. Napakalaki po ng parte ninyo sa buhay namin at hindi ka po namin makakalimutan. Sa huling pagkakataon po, goodbye and thank you, Irene. Hello po, I'm Dr. Ralph Jason Dahundo, advisor class of Ma'am Ducay, 4th year St. Benedict, St. Mary's Baliwag, Batch 2003. Gusto ko lang po sana magpasalamat sa mga naging tulong at payo nyo nung ako estudyante pa. And pasensya na po dahil makulit kami dati. Sana lang po nabisita namin kayo nung kayo naman po yung nangailangan. And isa po kayo kasama ng mga naging guro namin sa St. Mary's nang pinag-aalayan namin ng kung saan man kami ngayon. Alam ko po masakit yung pinagdaanan nyo. So ngayon wala na po yung sakit, ma'am. You're in a better place right now. And in behalf of the 4th year St. Benedict and the rest of Batch 2003, maraming salamat po. Hindi po namin kayo makakalimutan. Magandang araw po. Ako po si Paul Santos, Batch 2005, High School ng St. Mary's College of Baliwag. At naging teacher ko po si Ma'am Irene noong ako ay nasa 3rd year bilang aming class advisor at teacher sa Filipino. Gayun din po, 2nd year high school ako hanggang sa ako'y gumraduate. Siya po ay aking advisor at club moderator sa Chatroom Marian kung saan ako po ay naging miyembro.
Ibig sabihin na mas mahaba pa po sa pagsisilbi niya bilang class advisor sa akin ay magkasama na kami, magkakilala, magkapamilya sa Chatrong Marian. At bilang miyembro po noon at bilang kasama si Ma'am Irene ng mahabang panahon, nahubog po ang aking talento, ang aking lakas ng loob, tiwala sa sarili, iba pang mga bagay kung papaanong ako ay naging isang tao ngayon na nakakaharap sa marami pang mga kababayan. Si Ma'am Irene po ay likas na strikta, pero ang hindi po alam ng iba ay yung kanyang precious o yung kanyang ngiti na bihirang makita ay napakadali naman palang palabasin. Sa aming pagsasama ng ilang taon, kahit nung ako po ay makagraduate na, yung tigas niya sa loob ng classroom ay siya namang lambot pag nasa labas. Napakasarap kasama, napakasarap kakwentuhan nito si Ma'am Irene. At kung babalikan yung kanyang pagiging teacher, ako masasabi ko po ang isang teacher kayang ituro kahit anong subject na ibigay sa kanya Lahat yun. Kahit na sinong teacher, kayang gawin yun. Pero bihira ang teacher na kayang magturo ng may puso, may dedikasyon. Umiisip ng paraan kung papaanong mas maiintindihan ng kanyang estudyante ang kanyang tinuturo. Umiisip ng mga bagong mga aktibidad, mga bagong klase ng pagtuturo para lang lalong maging mapahusay, maging epektibo ang kanyang pagtuturo. At iyon si Ma'am Irene. Hindi siya nagsasawa na mag-isip na iba pang mga pamamaraan kung papaano bang yung mga maaring naiiwanan sa klase ay makahabol at yung mga nauuna na sa klase ay makapagturo din sa kanyang mga kaklase. Lahat ng mga teachers naman sa St. Mary's ganyan. Napakagagaling. Kaya nga proud na proud kami na kami ay graduate ng St. Mary's College of Baliwag. At hindi mangyayari yon kung hindi nagkaroon din ng isang teacher na kagaya ni Ma'am Irene Ducay. Kaya nga po, noong naibalita sa akin na ito pong kalagayan ni Ma'am Irene ay nangangailangan ng agarang tulong, hindi po tayo nagdalawang isip na kung ano man ang makakaya natin ay agad nating maipadala kay Ma'am Irene. Hindi ko lang po nagawa na sumama sa ambulansya dahil hindi na po kami kakasya. Pero noong pong nandoon na sa Makati Med at sinusundo na siya ng ambulansya, hindi ko po natiis. Sinusubaybayan ko ng tawag kami ni Sir Fernan. Sinusubaybayan namin ng tawag ng video call yung mga medics para malaman nasa na sila, anong sitwasyon nila. Nung sinasakay siya sa ambulansya at inihiga na sa stretcher, tumawag po ko sa video call. Nakita ko yung kanyang sitwasyon. Para ko na rin siya nakita ng personal. Sinamantala ko po yung pagkakataon para makapagbulong sa kanya. Pinalapit ko po yung telepono sa kanya. Sabi ko, "Ma'am, nagpakilala po ako. Ako po si Paul. Estudyante nyo, alam ko hindi nyo ako malilimutan. Hindi po ako nakasama sa inyo. Pasensya na kayo. Pero huwag kayong mag-alala. May pinadala akong 2 gwardiya sibil para maghatid sa inyo doon sa probinsya ng Quezon. At gagabayan ko po sila hanggang sa makarating kayo doon sa Quezon." Umuungol po siya, siguro para maiparating sa akin na naririnig niya ako. Pilit niya tinataas yung kanyang kamay para magbigay ng thumbs up siguro. At para iparating sa akin na, "Okay Paul, naririnig kita, naintindihan kita." Buti na lang po pala, tumawag ako noon. Dahil ilang minuto, ilang oras ang nakalipas, nandun pa lang sila sa Santo Tomas, Batangas. Nag-stop over ang ambulansya.
habang daan sinusubaybayan namin kung anong lagay ng kanyang vital signs. Pababa ang kanyang vital signs. At sabi ko, sige, huminto muna kayo dyan sa isang lugar para ma-assess natin mabuti kung anong lagay. At nung nandun na nga sila sa Santo Tomas, Batangas, doon na po namin kinumpirma na maalam na si Ma'am Irene. At sa pamamagitan ulit ng video call, hanggang sa mga huling sandali, ay pinilit ko po sanang iparinig pa sa kanya na, Ma'am, mahal na mahal kita at kung talagang paalis ka na, wala namang problema. Tutuloy pa rin natin ang biyahe hanggang sa makarating kayo sa inyong bahay. So nga po, nagpaalam si Ma'am Irene bandang alas 7, bago mag alas 7:30 ng gabi. So, yun po ang naging kwento mula 2013 nung huli kaming magkausap. Ngayon lang kami ulit nagkita sa video call pa at sa hindi pa magandang sitwasyon. Pero hinadlangan man tayo ng pandemyang ito, Ma'am Irene, alam ko bukal sa puso ko na iparamdam sa inyo na mahal ko kayo at lahat ng makakaya namin ay dadala namin sa inyo. Gagawin natin kung anumang assistance ang pwede pa namin ibigay hanggang sa inyong pamilya ay gagawin po natin. Maiparamdam lang po namin kung gaano kayo naging kahalaga sa aming buhay. Hindi po ako malalalagay sa ganitong sitwasyon ngayon kung hindi dahil din sa inyo at sa aking mga naging guro sa St. Mary's. Bilang Ignatian Marian, ganito po ang aming paraan ng pagbibigay, pagbabalik sa inyo sa aming mga naging guro. At sana maging isang constant network na ito, maging isang constant na alalayan na ito o damayan ng mga teachers at mga estudyante ng St. Mary's na kung may mga ngailangan ay magkaroon agad ng network at agad nating matulungan. Wag na sana umabot pa sa ganitong sitwasyon na nasa halos dulo na at saka pa lang natin matutulungan. Hanggat maaga, hanggat maaari ay masagip pa natin ang ating mga naging guro dahil mahal na mahal natin ang ating mga naging guro. Yun lamang po, Ma'am Irene, saan ka man naroroon, alam nyo po, kilala nyo po ang bawat isa na nakasalumuhan ninyo. Lahat kami ay nagdarasal na sana payapa na ang inyong kalagayan sa ngayon at mananatili po kayo sa aming puso. Nakaukit dito ang isang Irene Ducay hanggang sa tayo'y muling magkita sa paraiso ng Panginoon. Maraming salamat po. Sino ba naman ang hindi makakakilala? Ma'am Irene Ducay, dakilang guro sa eskwela. Ating alalahanin, masasayang alaala, kabutihan at galing ni Ma'am, malalaman na nila. Sa aming paaralan, SMCB ang pangalan. May isang guro, maputi, maliit, maganda at syempre palaban. Isang sulyap pa lang niya, iyon ang malalaman. Pag-aaral mo, dapat mong pagbutihan. Sa loob ng silid-aralan, ang hihirap umimik. Pag siya ang guro, lahat ay tahimik. Kanyang galit tila walang kasing bagsik, ngunit may kalakip na pangaral na hitik na hitik. Sa pag-aaral, bawal sa kanya ang tamad. Huwag papasok na ang utak mo ay hubad. Ang mga turo niya ay walang katulad. Isa-isip pati sa puso, buhay mo ay uunlad. Ang kanyang ngiti ay walang kasing saya. Minsan aming kalokohan ay ginagaya niya. Uso din sa klase niya ang pagsasaya,
ngiti sa labi at tawa, maaalala mo sa kanya. Mga aralin sa Filipino, sa iyo ay kay dali. Sa pagtuturo'y hindi nagkakamali. Kahit mahirap ay iyong pinapadali. Mga natutunan sa klase, sa amin nananatili. Hindi makakalimutan sa inyo ang sabayang pagbigkas. Linya'y di kabisado, kaya iba-iba ang nabigkas. Sa takot, kami nagpulasan at nagtago pagdating ng wakas. Pero kayo'y ngumiti at pumalakpak ng malakas. Kami nakagawa ng mga kwento, tula, pabula at alamat. Kinabayan mo kami sa bawat titik ng pagsulat. Hanggang sa pananaliksik, natapos natin lahat-lahat. Dahil sa inyo, kami taus-pusong nagpapasalamat. Pinunan mo ang aming kaisipang uhaw, binuhusan ng kaalamang umaapaw. Sa pagtuturo mo, paniguradong lahat ay gagalaw. Ang inyong lakas ay pa ang isang kalabaw. Isang araw, ginulat na lang kami ng isang sitwasyon. Kayo daw po ay nasa masamang kondisyon. Malapatan nawa ang sakit ng tamang medikasyon. Inyong mabilis na pagaling ang aming dalangin at intensyon. Ngunit tila mapagbiro ang tadhana, inyong kataway unti-unting nanghina. Sa Diyos ika'y dalangin namin tuwina, sa tunay na tahanan sa langit ika'y umuwi na. Ang bilis at nakakagulat ang naging balita. Di mapaliwanag ang sakit ng mga salita. Wala nang hirap at sakit na makikita. Masaya na kami dahil sa langit ang inyong punta. Pasasalamat at panalangin ang aming huling pabaon sa mga masasaya at makabuluhang taon. Utang namin sa inyo kung ano kami ngayon. Kapiling nyo na ang Diyos pagpunta doon. Maraming di makalilimutang karanasan sa ilang taong ating pinagsaluhan. Hinding-hindi ka namin makalilimutan. Binibining dukay, nakatatak sa aming puso't isipan. At sa inyong paglisan, huwag po ninyong kakalimutan pabaon naming mga panalangin at pagmamahal. Maaalala ka namin, Ma'am Dukay, bilang aming guro, kaibigan, at inspirasyon sa aming buhay. Wala nang kahit anong sakit o paghihirap na mararamdaman. Masaya na kami at kapiling nyo na ang poong may kapal. Hanggang sa muli po nating klase, aming mahal na Ma'am Dukay. Nagmamahal, mga estudyante mula sa BE Ed Class of 2013 SMCB. Ito man ay mistulang huling klase para sa lahat ng buhay at pangarap na hinubog ng isang katangi-tanging guro. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Kung saan ka man naroroon, Ma'am Irene, sinisigurado namin hindi namin kalilimutan ang lahat ng pabaon mo. Umaasang sa susunod nating pagkikita ay maiaabot ang takdang aralin na kami rin na itulad mo ay nabuhay ng lubos at puno ng pagmamahal. Goodbye and thank you, Ma'am Irene. Praise be Jesus and Mary, now and forever. Hindi kita pababayaan, nakahukit magpakailanman.